Sa iba pang mga balita, pinabulaanan ng Chamber of Mines of the Philippines na napinsala ng pagmimina ang mga watershed at bundok na sinasabing basihan ng pagpapasara ng DENR sa mahigit 20 minahan sa bansa. Kinu-question din nila ang proseso ng pag-audit ng DENR. Gate pa ng Chamber of Mines, maraming mawawalan ng trabaho kapag ipinasara ang mga minahan. May report si Mark Salazar. May mga video at larawan si Environment Secretary Gina Lopez ng pinsalang inabot ng mga watershed at mga namumulang ilog at baybay dagat sa ibaba ng mga nakalbo ng bundok sa minahan. That bridge is gonna be here forever and a day. Pero ang mga imaheng yan, pinabubulaanan ng nasa industriya ng minahan. There were still monitoring committees that went there, and the report still says that the river is clean. It only goes to show the bias reporting being done by the people of the Secretary. Kine-question ng Chamber of Mines of the Philippines ang proseso ng mines audit ni Lopez. 23 minahan ang pinasara ng DENR dahil nag-ooperate daw sa mga watershed. Suportado raw ng Pangulo ang aksyong ito ng DENR. Secretary Lopez early statements that she does not like mining. With the inclusion of anti-mining groups in the audit teams, you can see that the audit was compromised. Nag-ikot ngayong araw sa Cordillera at sa Pangasinan si Secretary Gina Lopez. Ang gustong makita ng Chamber of Mines ay ang rekomendasyon ng Mines and Geosciences Bureau na ayaw daw ilantad ni Lopez. It may not have been based on the review conducted by the Mines and Geosciences Bureau. Reports reaching us even said MGB personnel were even banned from her press conference. I'm under no obligation to let you know what's happening here. If the President asks for it, I am under obligation to give it to him. Pero nagbakasakali pa rin ang Chamber of Mines kaya sumulat sila kay Finance Secretary Carlos Dominguez para sa kanya umapila bilang co-chairman ng Mining Industry Coordinating Council. Si Surigao del Sur Representative Prospero Pichay ay may babala sa pagsasara ng mga minahan sa kanyang distrito. Si Pichay ay may-ari ng isa sa mga ipinasarang minahan. Nababawasan na nga yung mga NPAs doon sa towns. Ngayon palagay ko, some of them will go back. Ayon sa Chamber of Mines of the Philippines, ang 4 na malalaking minahan na ipinasara kahapon ni Lopez sa watershed ng Zambales ay 2 taon na palang suspendido dahil rin sa environment law violations. Ayon din sa Chamber of Mines, hindi raw nag-ingay ang mining industry noon kahit na meron pa nga raw empleyado sa minahan sa Zambales ang nagpakamatay nang nawalan ng trabaho. Mark Salazar, GMA News.